Kamusta mga ka-recap? Ang ating kwento ngayon ay ang film movie na may title na Palitan. Nagsisimula ang kwento sa mag-asawang Nestor at Luisa. Ang mag-asawa ay galing probinsya at pumunta sa Maynila upang doon magtrabaho. Si Luisa ay kumikita ng pera sa pamamagitan ng pagmamanicure at pedicure. At si Nestor naman ay nagtatrabaho sa isang electronics repair shop. At ito naman si Ramiro, ang may-ari ng repair shop na pinapasukan ni Nestor. Si Ramiro ay isang binata at tanging negosyo niyang repair shop ang kanyang pinagkakaabalahan. Bukod kay Nestor, meron pang ibang mga kasama sa trabaho si Nestor at lahat sila ay mga lalaki. Isang araw, matapos ang oras ng trabaho, masaya silang nagiinuman kasama ang kanilang amo na si Ramiro. Maya-maya ay napunta ang usapan kay Nestor. At nabanggit ni Ramiro na maraming utang si Nestor sa kanya. Tinanong ni Nestor kay Ramiro kung magkano ang utang niya. Sinabi ni Ramiro na 17,000 lahat ang utang ni Nestor kasama ang renta sa bahay at mga abono sa mga nasirang gamit sa shop. Pero pabirong sinabi ni Ramiro na mababawasan ang kanyang utang kung ipapakita ang katawan ng kanyang asawa na si Luisa. Hindi nagustuhan ni Nestor ang biro ng kanyang amo na si Ramiro. Si Ramiro ay meron palang lihim na gusto sa asawa ni Nestor. Dahil ang asawa ni Nestor na si Luisa ay sadya namang napakaganda. Maganda ang hubog ng katawan, makinis ang balat at batang bata. Isang gabi matapos magparaos ni Nestor sa kanyang asawa, napag-usapan nila na bumalik na lamang sa probinsya. Pero hindi pumayag si Nestor dahil malaki pa ang pagkakautang niya kay Ramiro. Walang magawa si Luisa kundi manatili sa Maynila at magpatuloy sa pagtatrabaho. Kinabukasan, oras ng trabaho nila Nestor, biglang pumutok ang ginagawa nilang appliances. Nakita ito ng kanilang amo na si Ramiro. Sinabi ni Ramiro na dagdag na naman sa kanyang utang ang nasirang appliances. Lalong lumaki ang utang ni Nestor kay Ramiro. Isang araw, bumisita si Luisa sa shop ni Ramiro upang ibigay ang pagkain para kay Nestor. Subalit wala si Nestor at inutusan ni Ramiro at sinabing mamaya pa ang balik ni Nestor. Inabot na lang ni Luisa kay Ramiro ang dalang pagkain. Nang kinuha ito ni Ramiro, may kasamang hawak sa kamay ni Luisa na tila nagpapahiwatig na may gusto si Ramiro kay Luisa. Napansin ito ni Luisa pero hindi niya na lang ito binigyan ng kahulugan. Gabi na nang dumating si Nestor sa shop at kinain na lang ni Ramiro ang pagkain para kay Nestor. At muling nagbiro si Ramiro kay Nestor na babawasan ang utang niya basta araw-araw siya dadala ng pagkain na luto ni Luisa. Inulit ni Ramiro kay Nestor na kung gusto niya makabayad sa utang niya ay videohan niya ang kanyang asawa habang naliligo at bigyan siya ng kopya. Galit na galit si Nestor sa gustong ipagawa ni Ramiro. Pag-uwi ni Nestor sa kanilang bahay, napag-isip-isip niya ang sinabi ni Ramiro. Naisip niya rin na malaki-laki ang utang niya sa kanyang amo. Kaya naman, nag-set up siya ng kamera sa loob ng kanilang banyo para mabidyoan ang kanyang asawa habang naliligo. Isang umaga, pagpasok ni Nestor sa kanilang trabaho, lumapit agad ito kay Ramiro para ibigay ang CD na may kopya ng video ng kanyang asawa. Sinabi ni Nestor na bawi na siya sa kanyang utang at si Ramiro ay tumupad naman sa kanilang usapan. Sinabihan ni Nestor si Ramiro na hanggang tingin lang siya sa katawan ng kanyang asawa at hindi niya ito makukuha. Dali-dali pumasok si Ramiro sa kanyang kwarto upang panoorin ang video na ibinigay ni Nestor. Habang pinapanood ng video, tila titig na titig si Ramiro sa magandang katawan ni Luisa. At na-imagine niya na sa harap niya lang ito. Pero hindi na kontento si Ramiro sa kanyang napanood. Sa halip, lalo lumalim ang pagtingin niya kay Luisa. Nagkita sila Luisa at Ramiro sa isang pamilyan. Inalok ni Ramiro si Luisa na isasabay niya ito sa kanyang motor at ihahatid sa bahay nila. Tumanggi si Luisa sa alok ni Ramiro. Pero nagpumilit si Ramiro sa kanyang alok. Dahil sa pagpipilit ni Ramiro, tinanggap na lang ni Luisa ang alok ni Ramiro na isabay na lang siya sa kanyang motor. Inakay ni Ramiro si Luisa sa pag-angkas sa motor, pero may kasamang hawak sa itaas ni Luisa
Nalata naman ni Luisa ang paghawak ni Ramiro sa kanyang mga hita. Pagdating sa bahay nila, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang asawa. Hindi nagustuhan ni Nestor ang ginawa ng asawa sa pagsakay sa motor ni Ramiro at sinabihan ito na bobo at wag nang dagdagan pa ang problema nila kay Ramiro. Tila sinuswerte nga naman si Ramiro. Nagkaroon na naman ng pagkakataon si Ramiro para makausap si Luisa. Dahil dumating si Luisa sa kanyang shop para hanapin si Nestor. Gaya ng dati, hindi na naman niya naadatnan si Nestor sa shop ni Ramiro. Tinanong ni Ramiro bakit niya hinahanap ang kanyang asawa. Sinabi ni Luisa na naputulan sila ng kuryente at nakabaliktad ang kontador. Muling nag-alok si Ramiro ng pera para pambayad sa kuryente. Ayaw tanggapin ni Luisa ang alok ni Ramiro. Subalit nagpumilit si Ramiro na tanggapin ito o kaya naman i-manicure ang kanyang mga kuko para naman di mahiya si Luisa. Nang matapos na ang pag-manicure niya kay Ramiro, inabot ni Ramiro ang pera na kailangan ni Luisa. Pero bago pa ibigay ni Ramiro ang pera, idinidikit niya ang kanyang mukha at katawan kay Luisa. At si Luisa naman ay panay iwas at sinabing aalis na siya at uuwi. Pag-uwi ni Luisa ay takot na takot siya sa ginawa ni Ramiro. Kinabukasan, pinuntahan ni Ramiro si Luisa habang si Nestor ay nagtatrabaho sa kanyang repair shop. Kumatok si Ramiro sa pinto nila Luisa at nang binuksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang muka ni Ramiro. Agad niya itong sinabihan na umalis. Hindi umalis si Ramiro at sinabing meron lang daw siyang sasabihin. Hindi nakinig si Luisa at pilit niya itong pinapaalis sa kanyang bahay. Pero nagmamatigas si Ramiro at pumasok sa loob ng bahay nila Luisa. At doon unti-unti niyang pinagsasamantalahan si Luisa. Sa takot ni Luisa ay umiiyak na lamang ito at pilit niya pa ring pinapaalis si Ramiro. Si Ramiro naman ay patuloy sa kanyang balak hanggang sa walang nagawa si Luisa kundi isuko ang kanyang bataan. Nagtagumpay si Ramiro na matikman ang magandang katawan ni Luisa. Nang makaraos na si Ramiro, sinabi niya kay Luisa na mahal niya ito. At si Luisa naman, pinaalis na niya si Ramiro at sinabing hindi na dapat maulit ang nangyari sa kanilang dalawa. Walang kaalam-alam si Nestor na iniiputan na pala siya ni Ramiro sa ulo. Sinabi ni Nestor kay Luisa na uuwi na sila ng probinsya at lalayo na sila kay Ramiro. Walang imik si Luisa at tumutulo ang kanyang luha dahil sa nangyari sa kanila ni Ramiro. Muling naulit ang nangyari kay Ramiro at Luisa. Hanggang isang gabi, nakita ni Nestor ang dalawa sa labas ng kanilang bahay na may ginagawang milagro. Nagalit si Nestor at nagpang-abot sila ni Ramiro habang si Luisa naman ay tumakbo papunta sa shop ni Ramiro. Pero imbis na humingi ng tulong sa kasamahan ni Nestor, nadatnan niya itong nagiinuman at pinapanood ang CD na ibinigay ni Nestor kay Ramiro. Nakita ni Luisa na pinapanood ang kanyang katawan habang naliligo. Nagdilim ang paningin ni Luisa at nakita ang baril ni Ramiro sa table at isa-isa silang pinagbabaril. Matapos noon ay pinuntahan naman ni Luisa si Ramiro at Nestor. Nang dumating si Luisa na kung saan nagsuntukan ang dalawa, una niyang binaril si Ramiro at sunod si Nestor. At dito na nga nagtatapos ang kwento nila Nestor at Luisa.